among all the Wonderful players time. in the league. Malapit na ako. Sabi nga nila, basta kulot, magaling maghayabusa. Diba? Si Andy pala magaling magaling maghayabusa. maghayabusa. Sorry, hindi ka kasi, may konting straight pa kasi. Alam Sige. mo naman. Yung pala sikreto, papakulot nga ako. Speaking of kulot may nakita ko actually si Coach Snap ata nag-share nito. Nung pumasok si Bornok, ang sabi nila, kulot esports na daw. Ang smart Omega. Si Ukir Oo na nga, no. rate nila. Si Ukir nanginginig na eh. But then, for the side of balik muna tayo dito sa game. Sa side ng OMG, open yung Valentina. So that's a possibility for them. I don't like this Parang ang ganda ng Lolita pick na to against the Edith and the Moskov. Valen. I mean, may kinakounter siya, pero yun nga, susceptible sila sa Valentina. And ang kinagandahan dito is Edith Val, yung hawak na Smart Omega. Pwede nilang bugbugin yung duo mid ng Blacklist International. Tapos kuha sila ng XP na kayang sumabay dito kay Teresa. Maybe na X-Borg? X-Borg, Glue. Yung mga mahirap din patayin if you're the Hayabusa. So I think X-Borg and Glue is up there. Unless may bago na naman, no? Gatot XP kaya. Esme. Pero feeling ko, X muna kayo doon kasi may parami sa kabila eh. Yun yung... Gatot! Ayaw na. Gatot XP is real na ba? O Gatot Edith Val? Ryota? Gatot Val? Gatot Val. Ay hindi. Ayan na. Aurora. pa Okay rin. din. Okay din. Counter-engage. And it's also a hero na walang paki kay Hayabusa. 3 times picked. Sa lahat yata ng 3 times na to, OMG. Puro Ukir. Puro OMG ang gumagamit. But then, with this Gatot Kacha pick, kapag nag-Netherrealm si Haji, magiging madali na mag-Avatar of the Guardian. So, mauubos agad yung second life ng Netherrealm. Yeah, napakadali ng setup dito for Smart Omega. If you're Blacklist International, dalawa lang option dito. It's the Claude and Carry. Kasi kukulangin kayo ng damage. I've been waiting for There you go, Carry. Para at least meron kang Shred versus the Edith and the Gatot Kacha. Ang problema mo dito doon sa dalawang naiwang option for Blacklist International is again, similar story nung game number 1. Asan yung early game? I think yun nga rin yung talagang kailangan nating abangan dito for game number 2. Pero kung umabot naman siguro ng late game, may chance namang matunaw ang kupunan ng Omega. But at this point, mukhang kailangan talagang mag-ingat ng Omega. Ng Blacklist rather, sa maaga-agang parte ng larong ito. And dito na natin nakikita yung pinag-uusapan natin kanina, the early to mid-game potential. This is so big coming from the side of Smart Omega. So yun lang kailangan ulit nilang gawin, ragasain ang kupunan ng Blacklist International to ensure that they get the win. But then, as we head on to game number 2, makababawi nga ba ang mga agents o tutuloy ang pag-arangkada ng barangay? Casters, take us to the Land of Dawn. Nailabas na naman ang Gatot Kachak ng Smart Omega. Let's see kung gagana nga ba ito o ma-extend itong series ito into game number 3. Welcome sa ating game number 2. Kami nga pala ulit ang inyong mga kasama, Burrito, Ate mo Chantel. Let's go! Oh, alam mo, pagka weekend, ito yung isa sa mga inaabangan ko talaga pagdating sa MPL Philippines Season 14 eh. Kung ano kaya yung mga hero na makikita na naman natin na gagamitin. Kasi sigurado tayo na pag after ng week na to, gamit na naman ang mga hero na yan pagdating sa RG. Alam mo, nagsisigawan na naman dyan sa comment section yung mga Gatot main eh, di ba? Grabe, nagagamit na naman yung gatot ko. Oo nga, Ganyan. alam mo na yun, na-validate yung kagustuhan nila na gumagana talaga itong Ay. Gatot Kacha na to. Pero syempre naman, pag-usapan muna natin ang komposisyon na magkabilang kupunan na to. Kasi Lolita ang haharapin dito ni Gatot Kacha. Oo, parang ano yan mamaya, yan yung taga-proteksyon doon sa carry. At alam naman natin yung carry talagang pagdating sa late game ay alam mo na. Full item na siya, late game na eh. Yun nga eh. Tsaka gusto ko pag-usapan dito, no? Yung early game damage, medyo mababa para sa Blacklist International. Kagaya nga ng sabi ni Midnight kanina doon sa Infinix Game Tambayan na medyo expensive yung lineup ng Blacklist International. Kaya kailangan nilang patagalin ito. Pero kasi kung titingnan mo yung lineup ng Smart Omega, ito naman yung nagmamadaling lineup, Oo, di ba? poke-poke, parang agre, more on agre side na Ayan, type of... Oh, ba't naman kasi yung nagtatakip ng mukha? Sana all Ay! katabi na. Kasama Grabe. pa sa picture. Ibang klase ang mga flex. Of course, ang ating mga fans na nandito ngayon, ang barangay at ang mga agents. No? Ayan, naman kayo dyan. Hey, naku, may naka-uniform. Ayaw nga, hindi, kakauwi lang galing eskwela.
idiretso ka agad sa MPL. Oh, at saka minsan meron kasi mga klase na 5, hindi, mga 7 Feeling ko morning PM. siya. Oh, morning. Morning shift. pala. Oh, Ayan, morning kaway-kaway shift. po muna. Ayun, no? Ayan, hello po. At Ito saka- naman, no, para sa mga agents naman. No? By the way, meron pala tayong mga minsan pumupunta dito, anniversary nila. Oo. Minsan birthday. So maraming salamat sa, cute nang wala sa karakter. Oo, kasi ano ka rin, for mom ka rin eh, di Oo, ba? na-miss ko tuloy yung mga. So shoutout sa mga fur moms and fur dads. Ayan, iba-iba talaga, no? Anong mga nakaraang araw, nakita natin, may mga pamilya dito, no? May mga Yes. magkakatropa, merong 3 magtropa na hindi nagpaalam sa misis, na ano ba yun? Madami na bubuong kwento pagdating talaga sa MPL, guys. Isipin mo, ilang seasons na rin kasi napakadami ng kwento, guys. Oo. Ayan, no? Ba't naman kayo kasi nagtatakip ng mukha, Oo. di ba? Ayan, no? Ayan ang ating mga Ayan. tropa, mga bagong barangay at mga lumang kabarangay. Naman kayo dyan. Ayan, at mag-flex na rin kayo. Ipahiya nyo yung mga tropa nyo, ilabas nyo yung mga pictures nila dyan. Ito, hindi ko Ano yan? natin mabasa. May heart. Chuck No. Wala na, hindi na umabot. Ano yan, Ito, tulog? Feeling ko si Exhort yan eh. Oo nga, si Exort. Exhort, ayan. Ano ba tawag sa mga sa fans club ng isang Exhort? Ano ba? Exhort... Hindi ko alam eh. Exhort fans club na lang. Ayan. Ayan si boss. Main Ayan. hero niya yata, Hayabusa. Ay, oo nga pala, no? Ba't naman ako, hindi naman ako kulot, magaling ako mag-ayabusa. Shoutout din sa mga nag-argue. Ayan, ang kanyang pamilya. Shoutout po. Ayan, shoutout sa lahat ng mga nandito ngayon, di ba? Ayan, no, ang mga magtutropa, yung mga magkakaibigan dyan, and syempre yung mga, yung mga kakauwi lang, galing trabaho, galing Yan. school. Shoutout po sa inyo at i-flex nyo na ang mga gusto nyong i-flex dyan. Dyan sa comment section, pwede rin kayo mag-flex dyan. Ay, may pa-flower pa si Oo. Kuya, panis. Uy, bakit parang may dalawang Ryota sa screen natin? Ay, oo nga, no? Binabantayan ang sarili. Binabantayan. Oo nga pala, no? Shoutout pala kay Atoy R at sa Atoy Army. Yan. Na nandito ngayon. Of course, Blacklist International. Si Dilar naman, Dilarmies. Pagkakita agad nung Atoy Army, Dilarmy agad ang pantapat natin dyan. Grabe, Army. Ayan. Ito talaga Army to. Ayan, Army talaga. Dilar at saka Atoy R. No? Parehas may Army. Nakakatuwa, no? Gusto ko marinig yung ibang mga, yung mga players, yung mga fans club nila. Ano ba ang mga pangalan, di ba? Oo nga eh. Si Exhort, maganda rin. Ayan, no? Si Kuya Sent yan, ha? Si Kuya Sent. Lilinawin ko lang, si Kuya Sent. And diretso agad tayo para sa ating game number 2. Ito na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ano nga sinabi kanina ni Auntie Anera? Kailangan ragasain. Ragasain. Kailangan ragasain na dito. Sakto meron ng mga river rumaragasa. Talaga pa nagkataon. Well, speaking of river, napaka-importante na bantayan talaga yan. Early game, kung pwede mong hindi palagpasin yung kalaban para mag-long walk. Yup. Pagdating doon sa mga other areas of the lane, ay talagang mas mainam para sa inyo. And kapansin-pansin dito si Jom ay naka-basic common emblem. Yan na po ang mga bagong emblema para sa isang Moscow. Kasi nga naman, ayaw mo na maubusan ng mana. Kasi may hybrid regenerating yan eh. Tsaka makikita rin natin na nung isang araw, iba yung emblem ng Joy sa isang game. Oo. Pagdating sa isang match, Yung ibang... temporal. Oo, temporal. Tapos bigla naging Warcry. war cry. So, situational na po ang mga nangyayari ngayon. Tsaka depende na natin kung paano maglaro talaga ang isang player. At depende na rin dito sa mga experience kung paano magiging takbo ng ating turtle pagka... Ayan. Op. Yung ikot-ikot na yan, nakakadagdag yan ng damage. Okay, papasok nga ba sila dito? Habang ito na ang Blacklist! Andoryo ang makukuha. First blood pa rin kay Perks. So napakaganda yan kasi sakto ay pwede rin kuhanin yung turtle. Tignan natin kung madedelay dito ng Omega na nakapwesto rin si Chuck Nu para magbigay ng vision para sa buong barangay. Pero maganda pa rin ito kasi si Perks ang nakakuha ng kill na yon. Hindi si FP, hindi si Haji. Pero may flicker na gagawin. Okay, so atras muna. So malinis sa pagkakakuha dito. Blacklist para sa unang turtle ng ating laban. So ito yung sinasabi natin na as much as possible, gusto mo na pagdating doon sa early, mauuna yung lineup dito ng Black para ma-speed up yung kanilang hero composition. Kasi di ba pinag-usapan natin kanina, medyo late ang lineup talaga na kanilang pinaghandaan dito. Sabi ng Blacklist, sige, natin, ragasain natin, quote and quote, no, mula dito kay Antianara, yung gold para sa kanilang kupunan. Hindi pa ganito kalaki, hindi pa to super laki para sa Blacklist International, pero magandang sign to na sila yung nakakakontrol kasi nga nakuha nila yung turtle, may additional shield din sila. So if ever na magkaroon ng team fight, at least makapapalag sila.
Oo, ito yung ginawa, nag-double lane. By the way, si Oheb sa middle lane, dinelay ni Jom kasi hindi niya muna hinit yung cart. Oo. So para medyo mapalalim at hindi siya mahihirapan na dumepensa doon sa may top lane. At speaking of top lane, makikita na nga doon si Oheb. Buhay pa rin. Pero papasok na nga dito si Jackno, pero si Okira ay nandun sa ilalim ng torre. Ginamit yung flicker para mapayelo doon si Oheb. Marami silang kinumit doon pero sulit kasi nga naman gold laner at ang carry ang kanilang napuruhan doon sa laban na yun. Pwede sila makaplato pero yung dalawang member, actually tatlo ng Blacklist International ay magsiswing. Big rotation from Blacklist International. Apat na. Nandun yung Shield, Haji, Atoy Ara nandito rin. 5 sila dito ha. Oo, pero masakit na yung mga ghost bursters dito ni ni Haji. Kitang-kita natin yun. Pero nandun pala yung Seriota. Uy. Napapilit na gamitin na yung Purify. At papasok na MP. nga dito si MP the King. Gagamitin doon yung kanyang Shadow Kill. Habang papasok pa rin dito mga players ng Omega. Ginamit na rin dito yung Nether Realm ni Haji. More on folks lang. Pinik. Para dito kay Ryota. Papasok na rin si Ay, Antonio. nako. At Perks sa kanya makukuha. Diretso pa. Haji ang isa. Napaganda pa para sa Smart Omega. Nakakuha sila ng kill doon. Pero naman si Lord JM ay napabayaan. Medyo malaking oras din ang nabili ng Blacklist International dun sa may top lane. Wala ng energy shield. And this time, second turtle ay pwede na rin kunin. Kaya lang hindi na rin makababa itong si Oheb eh. Kasi nga, alam niya na marami nag-aantay sa kanya. Oo, ibibigay na lang din yung may top lane doon. Probably bibigay na lang sa kanya is yung minion dito sa may middle lane para makahabol. So ginamit dito yung Spear of Destruction or Vision lang para sa side ng Omega and Blacklist International makakasecure dito ng turtle. So far ito yung second turtle na kanilang nakuha. So slowly ay tinatry nilang paliitin ang kalamangan ng Omega. Yeah, and nakita nga natin no, kahit anong mga naganap doon, no, nakakuha sila ng mga objectives. Ang problema, halamang pa rin in terms of gold dito ang Smart Omega. Dahil nga sa pagkakabasag ng Torre sa itaas, yun yung mga kills na nakuha nila against Blacklist International. Ngayon si Haji ata, naku, lumabas ang elepante eh. Oo. Aray, Pero kundi mabubuhay yellow. pa rin, nasusunog. Grabe no, naglagay ka ng yellow pero nasusunog. Oo nga eh. Yung hero dito ng Blacklist, so more on pokes ang ginagawa dito ng Omega. Alam mo kasi kapag yung yellow hinawakan mo na matagal sa kamay mo, Nakakapasok. nakakapasok. Tsaka eh, di ba? dumidikit. Oo nga, di ba? Nakikita na nga natin ngayon, no, may mga siyensya na ang pinag-uusapan dito sa laban na to. Game number 2 at ang si Jack naman ay papasok din. Okay, mag-feed down nila dito si Lord JM. Ginamit yung penalty zone para makatakas. Habang nangyari yun, by the way, nakasira si Oheb ng Torre doon sa may top lane. So parang ito yung kanilang play din kanina. Ang kinagandahan lang is parang mas mabilis yung carry, sabihin natin sa pag-create pagdating doon sa teamfight. So mamaya na natin makikita kung ano ba talaga mangyayari. Ginamit na yung Shadow Kill. Bulaga! Laban dito kay Jom. Hindi nakaligtas doon kasi nasalo niya yung shadow kill. Wala siyang makapitan doon eh. Pinilit niyang lumapit doon sa Torre kaya lang hindi naman sasalib sa Torre yun eh. Hindi naman sasalib yung shadow kill. Actually, iniisip lang dito ni Jom, no, baka nga naman maiwan. Kasi may mga instances na ganoon eh, di ba? Kapag nag-flicker ka o nag-dash ka, naiiwan doon sa area yung, yung Hayabusa. Oo nga. So parang tinry niya na lang niya yung best Tumiming, niya oo. na tumiming kung ano ba ang maaaring paraan para makatakas sa rumaragas ang Hayabusa ni MP the King. Nagkatitigan dito si Oo. Chuck na si Perks eh. Nagulat din si Chuck. Uy, may tao pala rito. Oo. Buti na lang eh. Hindi rin naman kompleto doon ng Boss? Blacklist International. Nag-boss lang eh. Bossing. Kinuha eh, tinanggal yung shades eh. Bossing. Ikaw ba yan? Bossing. Oh, nagkakitaan lang talaga eh, no? Oh, ito na, dahil natanggal na yung shades, alam na talaga nila ng limang players dito ng Blacklist nakapwesto sa may turtle. After the guard dyan, kaya makukuha dito ng Omega yung turtle. Makakamay na rin dito si Lord JM at hindi mawawala ng buhay yung mga players ng Blacklist. Pero makakakuha pa rin ng isang MP! kill si MP the King. May iwan nga lang doon sa dalawang players ng Omega. Habang top lane natin, mukhang mabibigyan na rin si Oheb at dumating na nga si Big J laban sa dalawa. Merong shield doon, pero Okir with a kill. Aba, Ukia, kamunti ka na. Si Haji rin mapapaalis. Grabe, tumatawid sila doon sa Torre. Walang pakialam ang Blacklist, ang Smart Omega. Kung gaano kalalim sila doon sa laban na yun, saktong-sakto ang pagdating ni Big J para lang luminis doon sa mga naging team fight from 2-5 to 3-1. Mabilisan lang ang pagkuha dito ng Smart Omega. Oh, grabe yung talon din ni Chuck, no? Ganda eh. Napalayo yung mga players ng Blacklist. May kita natin yan sa ating Infinix Instant Replay. Yan, napakaganda ng timing. Hindi na natin naabutan yung Avatar of the Guardian, pero ang ganda rin naman ng counter engagement na ginawa dito ng Blacklist International. Tumama yung Numinum Blast, kaya lang ang problema, napabayaan nila si Megumi doon sa sa itaas. Kasi sa mga nakakalam, yung JJK kasi, si Megumi yan eh. Di ba? Okay. Oo, yan, oo.
So, kailangan na ingatan si Megumi. Si Megumi. Si Megumi ang susi. Ayan, hindi ko na lang i-spoil yung JJK. Oo, susubukan mo. Anyway. Ano na? Blacklist International, depensa din. Atoy R ay nandun at... Uy! Meron din zone nahuli si Ukir. Meron passive. Pero yung nga lang tinaman na rin yung Domino Blast. Sa likod. Pero yung passive dito, si Haji after that Nether Realm. Kaya naman magkakaroon ng free hit, magkakaroon ng crowd control para sa side ng Omega. MP the King ay makukuha na rin habang si Jones sa ilalim ng torre free hit pa. Double kill kay Haji, nahabol dito ng tatlong players ng Omega. Nagkagulo-gulo sila dito. Atoy R, humahabol pa rin si Haji. Pinipilit na makaalpas doon sa ginagawang paghabol dito ni Andoryu. Ang tanong, makakatakas ba siya? Pwede siyang hawakan dito. Mapapa-TP out na rin itong si Haji. At ang unang lord ng laban na ito ay sisimulan na nga ng Smart Omega. Uy, masakit na yung mga pitik dito ni Haji. Ilang box pa niya yan. Pwede nga humabol yata dito pero hindi na pahabulin pa ng Omega dahil Lord ay mapupunta sa barangay. Grabe, napakabilis ng nagiging ganap dito ng Smart Omega. Kanina parang napansin natin, first 5 minutes ng laban na ito ay lamang ang Blacklist International. Isang biglaan lang kasi yung first and second nakuha ng first and second, third na nakuha dito ng Blacklist. Pero isang mabilisan lang, nabawi kagad ng Smart Omega ang kalamangan na yun. Tapos unti-unti na rin nakakapondo itong si Jome ng kanyang mga items, including itong Demon Hunter Sword, pang-kill talaga sa mga makukunat at na frontliners dito ng Blacklist. Pero kung titignan mo din yung lineup ng Blacklist, lalo rin nangyari sa may bottom lane kanina, alam mo yung pinaka-potential ng kanilang lineup, yung layering of skills, yun yung pinaka-importante ngayon. First Lord pa lang naman ng ating laban march in yan sa may bottom lane. Siguro pwedeng hatak muna ni Haji or kung sino na lang mauuna na magkakaroon ng crowd control para dito sa Blacklist. Tapos didiinin ng Nether Realm. So Torre sa gitna ay masira dito ng Smart Omega. Okay, meron pang mga aura itong mga torre, yung mga base turrets at kumabog na nga yung pasok si Jack Mamba. Pero may penalty zone para yung side ng Blacklist. Tsaka nakalimang kuha, napakaganda naman na Domino Blast. Kaya naman si Ryota magiging target nila. Mahahabol ba dito na side ng Blacklist? Pero si Pat, double kill para dito kay Oheb. Atras muna sila dito. Pwede mag-run down ang Blacklist International. Magiging matagumpay ang pagdepensa nila doon sa mga natitirang base turrets ng Blacklist International. Hindi na, sabihin natin, hindi fully na-maximize ng Smart Omega yung Lord na yun. But still, nabasag nila lahat ng mga first and second. And makikita natin na sa body language ngayon ng galawan ng Smart Omega na masaya na sila sa mga nakuha nila. Oo nga eh. So parang ano muna to, isa-slow muna ulit nila yung minion wave. Probably ay mag-aantay sila ng susunod na Lord, no? Parang yun yung advisable kasi grabe na rin yung counter-engage na pwedeng gawin dito ng Blacklist. Oo nga eh. Tsaka humahapdi na rin itong si Haji. Kung papansinin natin, naka-glowing one din to, Enchanted Talisman. And alam mo naman, may multiplier, di ba? Yung mga folks na meron ang isang... Tumatalsik. Tumatalsik, di ba? At tsaka nagbabounce kasi yun eh. Pag mas marami kayo, mas makati yung damage. Oo, tsaka mas magiging madami din yung stacks niya. Oo, yung So, stacks. mas may bilis din siya na mabuhay pagdating doon sa kanyang hero. So, ito na naman tayo, 12 minutes or 11 minutes sa ating game. Magkakatitigan na lang muna ulit ang ating mga players para dito sa ating game. So far, pinakamataas na gold is si Jome and even Andoryu. Andoryu tapos next si Jome. Oo, ang yayaman ng Smart Omega dito. Why? And speaking of the damage, Ito na yung na sinabi mo. pinag-usapan natin kanina, si Haji, magigets mo rin kasi nga yung multiplier no, mula doon sa mga pokes na meron siya. And kailangan na lang matranslate ito ng Blacklist International into a kill. Though nakakadalawa na naman itong si Haji, pero kailangan pa kasi dagdagan. Kailangan pa ng added reinforcement din ang Blacklist International, lalo na sa engagement. Kasi meron na silang kit may pang-extended team fight na sila di ba? Oh, pero ito pagka nagkaroon na magandang setup play para sa Blacklist International, meron silang taga-shred eh. Oo. Medyo may item na rin dito si Oheb. And meron tayong closer look at Gatot Kachak. Oo nga, no? 67% win rate doon sa tatlong laban na ginamit ito ni Jack Mamba. And yung mga statistics na nakita natin, magre-reflect talaga at kumbaga, yun yung nagiging definisyon na napapagana talaga itong Gatot Kache, no? Oh, tsaka yung average down assist is 9.67. Grabe. So hindi pa outlier tong game na to kasi currently at 8. So tingnan natin kung matatagdagan pa yan. Pero si Chuck doon ay gagamitin na nga yung kanyang Avatar of the Guardian. Is this the sign, Burrito, na pwede pa counterplay ang Blacklist pero pauuna pa rin ang side ng Omega?
Omega. Ginamit na yung Nether Realm habang si Chuck nandun lang sa mga nagilid. Ginamit na dito yung Dominant Blast. At makukuha pa nga ng Blacklist. Dito yung Lord. Andor yung mga patay na rin nila. Doon sa gitna, isama na rin si Okir. Dahil ibang players na Blacklist na nandito para mag-break ng code. Apat ang napatumba ng mga agents. Medyo mahaba-haba yung death timer. 70 seconds para kay Atoy R. Pwede madalin ito ng mga agents. Ngayon, sasalubong na rin si Perks. Bumalik na rin ang Wind of Nature itong si Oheb. This is it. Pansit na nga ba para sa kumalaan ng Blacklist International? Parang endable yata kasi meron ka isang card, tapos meron ka isang buong minion na hindi pa makakatak doon sa mga nagilid na patay na rin si Chakno. At kita pa nga natin ngayon, unang umpisa ng ating Week 5. Game 3 agad dahil Blacklist International